Mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa ating programang Ang Tinig ng Reformasyon. Kayo po ay muling binabati ko ng magandang gabi at nawa po ay kayong lahat ay nasa mabuting kalusugan at mapayapang pag-iisip at handa na makinig sa mga banal na salita ng Panginoon na ating pagsalusaluhan o pag-aaralan ngayong gabi. Aking binabati rin ang ating mga listeners sa Facebook. Good evening po sa inyong lahat at welcome kayo sa ating programa. Sa ating pagpapatuloy, mga minamahal, ay tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, sa kitaasan po ng mga langit, sa gabing ito kami ay narito upang ipagpatuloy namin aming pag-aaral ng inyong mga salita na may kaugnayan sa mabuting balita ng kaligtasan. Sumaamin nawa po ang inyong presensya at pagkalooban niyo kami ng makalangit ng karunungan upang lahat po ng mga nakikinig ngayon sa ating mensahe na nagmumula sa inyo at sa lahat na makikinig pa sa susunod na mga araw ay makaunawa sa paksa na aming papag-aralan ngayon. At bigyan niyo po kami ng mapagpakumbabang puso at pananampalataya upang handa kami na tanggapin at isakabuhayan ang mga katotohanan na aming pag-aaralan. Nawa ito'y makapagbabago sa aming buhay tungo sa kababanal ng aming pamumuhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So magandang gabi muli mga minamahal na mga kapatid. Atin pong itutuloy ang ating pag-aaral ng banal na mga salita ng Diyos. Ang ating tatalakayin ngayong gabi ay tungkol pa rin po sa paksa ng paglilinaw sa mga talata ng Biblia na mahirap unawain. Napag-alaman natin kagabi sa sinasabi ni Apostol Pedro doon sa kanyang sulat sa 2 Peter 3 verse 15 to 18 na sa Biblia ay may mga nasusulat na mahirap unawain na kung saan ay binibigyan ng maling kahulugan ng mga taong hindi naturuan ng maayos at hindi matatag. Kaya't mag-ingat daw po tayo at baka tayo daw po ay mahulog sa ating matatag na kalagayan at mailigaw sa kamalian. Kagabi po ay mayroon tayong dalawang talata na binigyan natin ng paglilinaw dahil marami ang nagbibigay ng maling kahulugan ng mga talatang ito. Ang una ay ang talata ng John 23 verse 43 na may kinalaman doon sa pangako ng ating Panginoong Hesus doon sa isang kasama niya na napako sa krus na nagsisisi. At ito po ay binibigyan ng maling kahulugan at sinasabi na ang talata daw po na ito ay nagtuturo na si Jesus ay nangako sa magnanakaw na silang dalawa ay pupunta sa paraiso ng Diyos sa langit sa araw na yon ng Biyernes na siyang araw ng kanilang kamatayan. Yan po ang madalas na naririnig natin na paliwanag ng iba nating mga kasamang sa pananampalatayang Kristiyano. Okay. So napag-alaman natin na ito ay maling pakahulugan ng talata dahil si Jesus ay hindi totoong pumunta sa paraiso ng Diyos noong Biyernes na yan ayon sa kanyang patutuo kay Maria noong umaga ng linggo matapos na siya mabuhay muli ayon sa John 20 verse 26 and 27 na kung saan ay sabi doon ni Jesus Christ kay Mary, "Touch me not, for I have not yet ascended to my Father." Yan ang sinabi niya. Meaning to say, noong Biyernes na yon ay hindi totoong siya at saka yung kanyang yung kasama niya na sinabihan niya yung magnanakaw
hindi totoong sila po ay pumunta sa paraiso ng Diyos doon sa langit nung araw na yon. Ayan. Kasi nung Sunday nga ng umaga, sinasabi niya na I have not yet ascended to my Father. And His Father is in heaven. Doon yung kanyang trono, malapit po doon yung Tree of Life, na ayon sa Biblia, yung Tree of Life ay masusumpungan doon sa Paradise of God. Yan. Kaya yun ang dahilan kung bakit nalaman natin na mali yung ganun na pakahulugan, hindi tama. At pero hindi natin masisisi nga ang maraming tao na nagbabasa ng ganun dahil eto naman kasing mga translators ay medyo namali ang kanilang pagkasulat doon. Kaya kung unawain mo nga naman, ayon doon sa kanilang pagkasalin, ay ganun ang lumalabas na kahulugan. Yun pala ay mali. Hindi ganun yung pinupunto. So, pero mababago lamang yun kapag ilipat mo yung punctuation mark na comma, sa halip na ilalagay mo doon before the word na today, ay ilalagay mo doon after the word today yung comma, then the meaning would be entirely different. At ako po ay humihingi ng paumanhin nung aking sinabi na ang layunin ng mga translators ng King James ay upang manlin lang sa mga tao, dahil maari nga naman na yun ang honestly din na kanilang pagkaunawa, kaya ganun ang kanilang pagkasulat sa kanilang translation. At mahirap naman na pasamain natin ang kanilang motibo at sabihin na sila po ay may layunin na maglinlang na tao. Well, possible na meron, pero possible din na wala. Kaya yan, akin pong binabawi yung aking sinabi noon na ang layunin nila is maglinlang ng tao. Mahirap na, baka naman hindi totoo. So, tuloy po natin. Mabuti na lang po mga kapatid at may ibang mga translators tulad ng translator na si George Lamsa, na kung saan ay itinuwid ang maling paglagay ng punctuation mark at inilagay ang comma before the word today. Kaya't lumalabas din na ang tamang pangako ni Jesus sa magnanakaw, na sa araw na yon ng Biyernes ay nangako si Jesus na kakasamahin niya ang magnanakaw sa paraiso. Pero yung time na kung kailan niya kakasamahin ay hindi doon sa time na sila namatay, kundi sometime in the future. So yung today doon does not point to the fact na that is the day when they will be in paradise, but that is the day when Jesus made the promise. Yan. Ang ikalawa ay ang talata ng Philippians 1:21-24 na malimit na binibigyan ng maling kahulugan upang ituro na si Pablo daw umano ay naniniwala na pagkatapos na siya ay namatay ay agad siyang pupunta sa langit at makakasama niya si Jesus. Yan. Ngunit ating napag-alaman na hindi pala tama ang pagkakahulugan na ganyan, dahil may paglilinaw na ginawa si Apostol Pablo sa 2 Timothy 4 verse 6 to 8 at saka 1 Thessalonians 4 verse 13 to 18 na ang itinakdang panahon upang ipagkaloob ni Kristo ang kanyang pangakong gantimpala ng putong ng katuwiran, na siya ring panahon na ang lahat ng mga namatay kay Kristo ay makakasama nila siya magpakailanman ay sa kanyang ikalawang pagparito at hindi sa araw na sila'y mamamatay. Yan po. Kung wala sana, siguro, kung wala yung 2 Timothy 4 verse 6 to 8 at saka 1 Thessalonians 4 verse 13 to 18 na nagbibigay ng linaw na kung kailan talaga inaasahan ni Pablo na makakasama ang Panginoon, then we might be excused to interpret Philippians 1 verse 21 to 24 na sasabihin natin na it's very possible na ang tinutukoy niya na time na siya po ay pupunta sa langit, makakasama ang Diyos, ay after na siya ay namatay.
Pero that would not be, there is no justification na i-interpret natin ng ganyan dahil siya mismo ay nagbigay ng paglilinaw. Doon nga sa ating binasa sa 2 Timothy 4 verse 6 to 8 at 1 Thessalonians 4 verse 13 to 8. Therefore, with all this clarification na ginawa ni Pablo, we are not justified to interpret his statement in Philippians 1:21 to 24 to mean that he is going to be with the Lord as soon as he died. Yan po mga kapatid. So dalawa lang yung ating lininaw na talata kagabi. So ngayon po ay dadagdagan natin. Ang ikatlong talata na ating lilinawin, idagdag natin yung pangatlo doon sa dalawa kagabi. Ang ikatlong talata na ating lilinawin ay ang talata ng 2 Corinthians chapter 5 verse 6 to 8 na nagsasabi sa wikang Ingles, "Therefore we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord." Sa Tagalog, kaya nga kami laging malakas ang loob at nalalaman namin na samantalang kami ay nangasa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon, na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. So alam po ba ninyo kung ano ang maling kahulugan na ibinibigay naman din sa dalawang talata na ito ng 2 Corinthians 5 verse 6 and 8? Ganito po ang pakahulugan ng marami. Sila po ay naniniwala na ang dalawang talata na ito ay nagtuturo na habang ang kaluluwa ng tao ay nasa katawan pa, ay wala sa harapan ng Panginoon. Ngunit kapag ang tao ay namatay at ang kaluluwa ay humiwalay sa katawan, ang kaluluwa ay agad pupunta sa langit at makakasama ang Panginoon. Yan po ang binibigay nila na kahulugan ng sinasabi dito ni Apostol Pablo. Ngunit sinasabi ko sa inyo mga kapatid na ito ay maling pakahulugan ng dalawang talata na ito. Unang-una, wala po tayong mababasa na binabanggit dito ni Pablo sa dalawang talata na tungkol sa kaluluwa ng tao. He never mentioned the word soul dito sa dalawang talata. And even in the whole context, the whole chapter, never po na binanggit niya about sa kaluluwa. Kaya it would not be right to insist na ipapasok natin yung idea dito ng kaluluwa samantalang hindi naman po ito binabanggit. Ayan. Ang kahulugan na ibinigay nila sa mga talatang iyan ay batay sa kanilang preconceived idea na ang tao ay may immortal na kaluluwa na may sariling isip at damdamin na humihiwalay sa katawan kapag ang tao ay namatay, at agad-agad na pumupunta ito sa Diyos doon sa langit. Yan. So kung wala sana yung preconceived na idea na yon at sila po ay magbabasa doon sa sinabi ni Pablo, never po yan na ma-interpret nila na ganon. Kaya lang sila dumating sa ganon na pangunawa, pag-iisip, is because they have already that preconceived idea in their mind na ang tao ay may kaluluwa. Yan. Which is not true. Therefore, yung wala naman sa Bible yun kahit pa anong gagawin mo, yung sinasabi nila na kaluluwa na immortal, it's never taught in the Bible, no? Although sinisikap nila nga by manipulating some of the verses or twisting some of the statements in the Bible to make it say na merong immortal na kaluluwa. Pero kung lahat po ng mga ginagamit nilang talata ay pag-aralan natin ng mabuti, makikita natin na wala talagang
sumusuporta na bahagi ng Bible na magtatatag sa doktrina na yan ng immortality of the soul. Ayan. So, masasabi natin na dahil hindi totoo na ang tao ay may immortal na kaluluwa, kaya't ang ganyang pakahulugan sa talata ng 2 Corinthians 5, 6, and 8 ay masasabi talaga nating mali. Alam niyo po mga kapatid, upang makuha natin ang tamang kahulugan ng talatang 6 as 8, ay kailangang basahin natin mula sa verse 1 hanggang sa verse 8 para makita natin yung konteksto. And then, by examining the context, we can come into the right understanding of the verse. Samahan niyo po ako at basahin natin, pag-aralin natin, and then i-analyze natin po. 2 Corinthians 5 verse 1 to 8. Huwag lang tayong mag-focus doon sa o basahin yung 6 and 8. Dito tayo mula sa verse 1. Sapagkat nalalaman natin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Sapagkat tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik na nangagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit, na kung mabihisan nga kami niyaon ay hindi kami mga susumpungang hubad, sapagkat tunay na kaming sa tabernakulong ito ay nagsisihibik na bibigatan, hindi sa ninanasa naming maging hubad, kundi ninanasa naming kami bihisan, upang ang may kamatayan ay lalamunin ng buhay. Ngayon ang gumawa sa amin ng bagay din ito ay ang Diyos na nagbigay sa amin ng patutuo ng Espiritu. Verse 6, kaya nga kami laging malakas ang loob at nalalaman namin na samantalang kami ay nangasa tahanan na sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Diyos. Verse 7, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. So dito po sa 8 talata ay pinaghahambing ni Pablo ang mortal na kalagayan ng mga Kristiyano dito sa lupa at ang kanilang immortal na kalagayan doon sa langit. Pansinin po ninyo ang dalawang kalagayan na binabanggit ni Pablo. Okay, una, inilarawan ni Pablo ang mortal na katawan ng mga Kristiyano dito sa lupa gamit ang mga matalinghagang salita ng mga ito. Sa verse 1 ay tinawag niya na bahay na masisira at tabernakulong ukol sa lupa. Ito yung dalawang expression na ginamit niya sa verse 1 para tukuyin yung kanyang kalagayan ng isang Kristiyano na nabubuhay pa sa laman na makasalanan na ito, na mortal. Sa verse 4 naman ay tinawag niya ang ito pa rin yung mortal na kalagayan ng isang Kristiyano na tabernakulong ito. So pag sinabing tabernakulo, referring to his mortal body. At may kamatayan. Ibig sabihin talagang itong katawan kasi natin, may kamatayan talaga ito. Yung ating buhay. Sa verse 6 ay tinawag niya na tahanan sa katawan. Okay? At wala sa harapan ng Panginoon. Yan. Ibig sabihin na pagka tayo po ay nabubuhay dito sa laman na makasalanan, wala pa tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi ang Panginoon ay nasa langit. Okay. So, yun po yung context doon. So, ito yung mga salita na ginagamit ni Pablo para tukuyin yung mortal na kalagayan ng mga Kristiyano. So, ibig sabihin ni Pablo na habang tayo na mga Kristiyano ay nabubuhay sa ating mortal na katawan na tinawag niya na bahay
bahay o kaya tabernakulo ukol sa lupa at tahanan sa katawan din, yan pangatlo, at tinawag din niya na may kamatayan, ay wala tayo sa harapan ng Diyos habang nandito tayo sa ganito na kalagayan ng mortal. Okay. Number 2, tungkol naman po doon sa kanyang sa kalagayan ng mga Kristiyano, yung immortal na kalagayan nila later on, yung kanilang pag-asa na magkakaroon sila ng immortal na kalagayan. So, sabi po dito naman sa ngunit dahil tayo ay sumasampalataya kay Kristo, tayo ay ipinaghanda ni Kristo ng immortal na katawan na inilaan sa langit. Yan ang pag-asa talaga ng mga nananampalataya. Bagamat na bubuhay sila sa mortal na katawan, pero meron silang inaasahan na immortal na katawan na inihanda ng Panginoon para sa kanila. So, inilarawan ni Pablo ang ating immortal na kalagayan sa langit gamit ang mga salitang matalinghaga na mga ito. Sa verse 1 ay tinawag niya na isang gusaling mula sa Diyos at bahay na hindi gawa ng mga kamay. So, yun yung mga expression, yun yung mga terminology na ginamit niya para tukuyin yung immortal na katawan ng tao. Ang tawag niya doon sa immortal na katawan ng tao is isang gusaling mula sa Diyos at another is bahay na hindi gawa ng mga tao. Totoo naman yun. Kasi ito kasi yung katawan natin ito ay may may part ang tao dito. Kasi nagkaroon tayo ng ganitong katawan dahil naman doon sa produkto ng pagsasama ng ating magulang, kaya tayo na ipanganak na may ganitong katawan. So pero yung immortal body na yon, wala pong kinalaman ang tao doon, hindi po gawa ng tao. Talagang that is purely the creation of God without the use of without the aid of human beings. Yan. Sa verse 2 naman ay tinawag niya itong immortal na kalagayan natin o immortal na katawan na tahanang mula sa langit. Ayan. Yung sa verse 1, sabi gusaling mula sa langit sa Tagalog. Ina-analyze natin yung Tagalog, hindi sa English. Sa verse 2, tinawag naman na tahanang mula sa langit. Sa verse 8 ay tinawag niyang wala sa katawang lupa. Okay? Kasi pag naging immortal na tayo, wala na sa katawang lupa. Wala na yung immortal na katawan doon sa katawang lupa. Hindi na yung katawang lupa eh. And then, isa pa, tinawag pa ito na tahanan na kasama ang Panginoon. So, ito yung kalagayan, ito yung uri ng katawan na pwedeng makisama sa Panginoon. So, yun po yung dalawa na kalagayan ng mga Kristiyano na pinaghahambing ni Pablo. Yung una, yung kanilang mortal na kalagayan dito sa lupa, and yung pangalawa ay yung kanilang pag-asa na magiging immortal sila later on. At kakasamahan nila ang Panginoon sa langit. So, ibig po sabihin ni Pablo rito na kapag tayo na mga Kristiyano ay nabihisan ng ating immortal na katawan, na tinawag niyang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga tao at tahanan mula sa langit, ay makakasama na natin ang Diyos. Kaya't ulitin ko na ang pinaghahambing ni Pablo sa 2 Corinthians 5, 6, and 8 ay ang dalawang kalagayan ng mga Kristiyano dito sa lupa na may mortal na katawan at ang magiging kalagayan nila sa langit na may immortal na katawan. Yan po ang pinaghahambing. At sabi niya sa verse 6, habang kami ay nasa mortal na katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon, which is correct. Kasi habang nandito tayo sa lupa, nabubuhay tayo dito sa mortal na katawan, ay hindi natin kasama ang Diyos. Literally, kasi siya ay nandun sa langit. Pero, huwag nating isingit yung idea na kasama natin ang Panginoon kasi in reality, kahit hindi natin nakikita yung hindi literal
masasabi din natin na kasama pa rin natin ang Panginoon dito sa lupa. At saka wag natin din ipasok yung idea na God is omnipresent, He is presence everywhere. Hindi po yun yung tinutukoy dito. Ang tinutukoy dito na wala tayo sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon kapag tayo po ay nasa mortal na kalagayan na ito is wala pa tayo doon sa kanyang physically doon sa kanyang luklukan sa langit. Yan po. Pero umaasa tayo na the day is coming that we will be, when we will, this mortal will become immortal, we will be with the Lord. Makakasama natin ang Panginoon yan. Pero hindi ngayon. That would be in the future. Yan po ang paglilinaw na nais kong gawin. So ibig sabihin ni Pablo na kung siya sana ang masunod, gusto niya na kapag siya ay mawala sa katawang mortal, ay mapasatahanan na kasama ang Panginoon kaagad. Sino ba naman ang ayaw doon? Ibig kong sabihin, si Pablo, ang gusto niya kung siya sana ang masunod, gusto niya na pagkatapos na siya ay mamatay, masira yung kanyang katawan dito na mortal na ito, is magbibihis na kaagad siya ng immortality. Magkakaroon kaagad siya ng katawan na galing mula sa langit. Yun yung yun yung preference niya, yun ang gusto niya. At sino ba naman ang gusto? Marami akong nakikinakausap na mga tao na in this life, namatay nga lamang sila na hindi pa nangyari yung kanilang hangarin. Gusto nila na sana Panginoon darating na ngayon. Para hindi na kailangan na ako'y mamatay at mabulok pa. Yun. Maraming humahangad ng ganon. Si Pablo sa panahon na yon, ganon din ang kanyang gusto sana. Meron din siyang na kung pwede sana na darating si Christ doon sa kanyang kapanahunan, maabutan siya sana na buhay. At kung mamatay man, ay hindi magkalayo yung kamatayan niya doon sa kanyang sa pagdating ni Christ, para sa ganon, let's say one day ang pagitan within that doon is ma-resurrect na siya kaagad at magbihis na siya ng walang kamatayan at makakasama na ang Panginoon. Yan po ang pinupunto ni Pablo doon dito sa kanyang pangungusap sa verse 6 and 7 na sabi niya, ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Kaya lang, hindi naman po ganun ang nangyari. At alam nyo, bakit sinasabi niya ito, mga kapatid? Bakit sinasabi niya na gusto niya sana na kung mawala siya sa katawan na makasalanan at mortal, ay mapasatahanan o maging immortal na kaagad, magkaroon na kaagad ng immortal body para makasama ang Panginoon. Sinasabi po niya yon dahil meron siyang gustong iwasan sana na huwag mangyari. Sinasabi kasi ni Pablo ito dahil maliban dito sa dalawang kalagayan na binanggit niya na nabihisan ng mortal na katawan at ikalawa ay nabihisan ng immortal na katawan at kasama ang Diyos, ay may binanggit din si Pablo na ikatlong kalagayan na kung maari ay gusto niyang maiwasan sana yon, na huwag siyang lumagay sa ganun na kalagayan. Ito ay ang kalagayan ng pagiging hubad, na hindi nabihisan ng mortal na katawan at hindi rin nabihisan ng immortal na katawan, kundi hubad. Walang damit o walang tahanan na tabernakulo, walang tahanan ni either na mortal, walang tahanan ni immortal. Ibig sabihin hubad. Yun yung ang tawag doon, yung intermediate state between doon sa mortal living at saka immortal living. Meron yung sa pagitan noon, meron yung kalagayan na sinasabi niya sa illustration dito na hubad, na nasira na yung kanyang mortal na katawan, pero hindi pa niya ibinihis yung bagong katawan niya na galing sa langit na immortal. So ang nangyari doon, hubad na siya. Kasi wala na, nasira na nga yung kanyang
yung kanyang mortal flesh na tinawag niya dito na tahanan. So bali, siya ay naiwan na walang tahanan o kaya walang damit. Yan. Yun po yung intermediate state doon. Na sabi niya, kung pwede, huwag sanang mangyari sa kanya yung ganun. Okay, para maintindihan natin yung pinupunto ni Pablo na yon, basahin natin yung verse 2, 3, and 4. Okay. Sapagkat tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik na nangagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit. O, nakita nyo? Bigyang sabihin, ngayon na kami sila'y nabubuhay sa mortal na kalagayan, sila'y nangagsisihibik, na nangagnanasang mahibisan kami ng aming tahanang mula sa langit. O, yun yung kanilang desire na mabihisan sana ng immortality. Okay, tuloy natin. Na kung mabihisan nga kami niyaon, kung halimbawa matapos na namatay, naalis na yung kanilang katawang mortal na katawan, ay mabihisan na sila ng immortal na katawan, anong mangyayari doon? Ito, verse 3. Na kung mahibihisan nga kami niyaon, ay hindi kami mga susumpungang hubad. O, nakita nyo? Ibig sabihin, pag namatay ang isang tao, hubad na siya. Pag nabihisan siya ng bagong katawan, hindi na siya hubad. Ayun. Pero habang hindi pa ibinibihis yung bagong immortal na katawan niya, ay nasa kalagayan siyang hubad kasi sira na yung kanyang mortal na katawan. Iyon ang para kay Pablo, ayaw sana niyang mangyari na manatili siya dun sa ganyan na hubad na kalagayan, na wala siyang mortal na katawan kasi patay na, hindi rin ibinihis sa kanya yung kanyang immortal na katawan, kaya hubad ang kalagayan niya. Okay. Verse 4. Yan, dagdag na paliwanag niya. Sapagkat tunay na kaming nanga sa tabernakulong ito, doon sa mortal na katawan, ay nagsisihibik na nangabibigatan, hindi sa ninanasa naming maging hubad, kundi ninanasa naming kami bihisan upang ang may kamatayan ay lalamunin ng buhay. Yun. So, ibig sabihin na gusto ni Pablo na hindi sana niya maranasan ang kamatayan, kundi mabubuhay siya hanggang sa darating si Jesus at sa isang kisap mata ay mabihisan siya kaagad ng tahanang mula sa langit upang hindi na siya masumpungang hubad. Ito ang sabi niya sa verse 2 hanggang sa 4. Basahin natin uli para masigit yung maintindihan. Sapagkat tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik na nangagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit. Na kung mabihisan nga kami niyaon ay hindi kami mga susumpungang hubad, sapagkat tunay na kaming nanga sa tabernakulong ito ay nagsisihibik na nangabibigatan, hindi sa ninanasa naming maging hubad, kundi ninanasa naming kami bihisan upang ang may kamatayan ay lalamunin ng buhay. So, kailan ba ang alam ni Pablo na panahon na ang mga Kristiyano ay mabibihisan ng walang kamatayan upang ang kamatayan ay lalamunin ng buhay? Kailan po ba? Alam nyo ba? Yan ay pinaliwanag niya kung kailan dito sa 1 Corinthians 15 verse 52 and to 54. Basahin po natin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Okay. So, pagdating ni Jesus Christ, ang mangyari, yung mga patay mabubuhay siya, na walang kasiraan. Ito namang buhay na daratnan ni Jesus na hindi nakaranas ng kamatayan, sila ay babaguhin o bibihisan.
Verse 53, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan, o nakita niyo may kasiraan, yung binabanggit ni Pablo na parang tahanan na may kasiraan, itong mortal na body, ay magbihis ng walang kasiraan. Ayun. So ginamit na yung magbihis, the same na word na ginamit niya doon sa kanina, sa 2 Corinthians chapter 5, verse 1 to 8. Ginamit niya magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Ayun. So nakita nyo, ginamit na naman ito yung word, nilamon. Ng pagtatagumpay ang kamatayan. Almost word for word yung na ginamit niya, the same dito sa pinag-aaralan natin na talata sa 2 Corinthians 5 verse 1 to 8. So gusto man ni Pablo na pagkamatay niya ay mabihisan agad siya ng walang kamatayan upang hindi siya masumpungan sa kalagayang hubad, ngunit alam niya na hindi ito mangyayari sa kanya. Wish lang niya yon, pero alam din niya na hindi mangyayari. Dahil alam niya na siya ay mamamatay at sa mahabang panahon siya ay manatili sa kalagayan ng pagiging hubad bago siya bubuhayin at bibihisan ng walang kamatayan na katawan. Paano natin alam na alam ni Pablo na siya po ay mamamatay, manatili sa kalagayang hubad bago siya bibihisan later on in the future? Paano natin alam na alam niya yon? Okay. Sapagkat doon sa mga Kristiyano na umasa na si Jesus ay magbabalik sa kanilang panahon, doon sa panahon din ni Pablo, within their lifetime, ay pinayuhan ni Pablo sila na hindi yon mangyayari. So meaning, alam ni Pablo. Basahin po natin sa 2 Thessalonians 2 verse 1 to 5. Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan niya, he's talking about the second coming of Christ. At anong sabi niya doon sa pagparito ng Panginoon? At sa ating pagkakatipon sa Kanya. Ibig sabihin, malinaw kay Pablo na yung time na kung saan tayo po ay magkakatipon sa Kanya at makakasama natin siya physically, personally, ay sa panahon ng kanyang pagbabalik. Yon din po yung pinupunto ng binasa natin kagabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17 na hanggang pala sa 18, na it is at the time of the second coming of Christ na ang lahat ng mga nananampalataya ay they will be with the Lord forever. Ayan. Yan po ang malinaw na alam ni Pablo, na yung time na siya po ay makasama niya talaga si Kristo ay doon sa time ng pagbabalik ni Jesus dito sa lupa. Kasi yon yung time na lahat ng mga patay bubuhayin. Yan. At yung mga buhay, babaguhin ang kanilang mortal na katawan, bibihisan sila ng immortal na katawan. Ituloy natin. Anong sabi niya? Ngayong aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya, upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag, maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Ayun. Ibig sabihin na maintindihan natin dito na may mga umiiral na mga kaisipan ng mga tao o paniniwala na during their lifetime, they are expecting that Christ is going to fulfill His promise na binitiwan niya doon na siya babalik. I will go, sabi niya doon sa John 14 verse 1 to 3, na siya pupunta sa langit, maghahanda doon ng lugar para sa kanyang mga tagasunod, tapos babalik dito sa
lupa. And they were expecting na mangyayari doon sa kanilang lifetime, na hindi niya patatagalin ng ilang taon ang lilipas. O yun. So may expectation ang mga first century Christians na ganun. At meron ding mga sulat na para bang may mga sulat na kumakalat na sabi nila na sulat daw ng mga apostol na sinasabi nila na si Jesus ay babalik kaagad, ayon sa kanyang ipinangako. Yung third term doon is kaagad. So they were expecting na dito sana sa kanilang lifetime. Pero si Pablo, sinasabi niya dito na kahit pa daw na mababalitaan nila na sa pamamagitan ng salita, na ibig sabihin verbal na galing sa kanila, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, kung meron mang daw na may magsasabi na may sulat ito ng mga apostol, sinasabi nila dito na darating si Jesus Christ sa ating panahon. Sabi ni Pablo dito, huwag niyong paniwalaan yan. That must be ang tawag doon, fake news. Kumbaga terminology natin ngayon, fake news yan. Kasi sabi ni Pablo, wala kaming aral na yun. Okay, and then verse 3, sabi niya, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito yung pagdating ni Jesus ay hindi darating maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas. Magdating muna, medyo na mali, typographical error siguro ito. Maliban ng dumating muna ang pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na itinatawag sa Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad ng Diyos. Ayan, sabi niya, totoong si Jesus babalik, pero huwag niyong asahan na ngayon siya babalik. Kasi sasabihin ko sa inyo, bago yung kanyang pagbabalik, meron munang mangyayari na yung tinatawag dito yung pagtaliwakas. Pero sa English, sa King James Version, sabi the great falling away or the great apostasy sa ibang translation. Magkakaroon muna ng great apostasy sa iglesia, tapos lalabas itong tinatawag na mahahayag itong taong makasalanan, the man of sin, na sinasabi, at anak ng kapahamakan. Lilitaw muna ito dito sa mundo, and then magpapatuloy siya ng mahabang panahon hanggang ang pupuksa sa kanya ay ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. Yan. Kaya't malinaw mga kapatid na ang 2 Corinthians 5 verse 6 to 8 ay hindi nagtuturo na kapag tayo'y namatay at tayo'y maituturing na wala sa katawan, ay magbibihis agad tayo ng ating tahanang mula sa langit at makakasama agad natin ang Panginoon. At hindi rin totoo na ang mangyayari dito na ang tinutukoy ni Pablo, yung kaluluwa na humiwalay sa katawan, yun ang makikipisan doon sa Panginoon. Hindi rin. Kasi hindi naman yun yung context Ang context na sabi doon na makikipisan sa Panginoon, makikisama sa Panginoon, ay hindi yung kaluluwang tinutukoy nila na walang katawan, kundi yung Kristiyano na naging immortal. Ibig sabihin, meron siyang immortal body. Hindi yung immortal soul, hindi, iba po yun. At ito ay mangyayari, yung pagkakaroon ng immortal body, para doon sa mga namatay, mangyayari doon sa second coming of Christ via the resurrection from the dead. At saka para sa mga buhay, through the change from mortality to immortality in the twinkling of an eye. Yan po ang proseso doon. Kaya't hindi po tama yung mga ganun na pakakahulugan nila. Dahil malinaw dito sa ating nabasa sa 2 Thessalonians 2 verse 1 at sa 1 Thessalonians 4:16 na ating nabasa din kagabi, na ang itinakdang panahon upang makasama natin sa Panginoong Hesus ay sa kanyang ikalawang pagparito.
at pagkatapos na tayo ay mabuhay muli mula sa ating pagkamatay. Yan. Kaya ang conclusion ni Pablo, mga kapatid, dahil alam na niya na bagamat ganun yung personal wish niya, pero hindi mangyayari, kailangan talagang pag siya mamamatay ay magiging hubad siya. Ibig sabihin, manatili siyang patay, walang immortality, walang mortal na body, walang immortal body, so nasa state of death, unconscious in the grave. Yun ang kanyang kalagayan. Kaya ang conclusion niya ay ganito, 2 Corinthians 5 verse 9. Kaya naman ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging nasa piling na niya. Ayan. So, alin man ang magiging kalagayan doon is, ang mahalaga is kalugod-lugod ang buhay natin sa Panginoon. Whether we are in the immortal flesh or we are in immortal flesh, sabi pa nga niya sa iba, whether I live or die, I am the Lord. Yan ang mahalaga sa Kanya. Okay, so sana po na naging malinaw ito sa atin. Huwag nating i-misinterpret itong 2 Corinthians chapter 5 verse 6 and 7 to teach something that is not taught in the Bible. Okay, so ang dadako tayo ngayon sa isa pa na talata. So ang ikaapat na talata na nais kong linawin sa inyo ay ang talata ng 1 Corinthians 15 verse 50. Sabi doon, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit incorruption. Yan. Sa Tagalog, sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Okay, alam po ba ninyo kung ano ang maling kahulugan na ibinibigay sa talatang ito ng iba? Ang maling kahulugan na ibinibigay sa talatang ito ay ganito, mga kapatid. Sabi, basahin ko sa English. Because Christians with flesh and blood cannot go to heaven, so the immortal soul of man must be liberated from the body by death before he could wing his way to heaven to be with the Lord. Yan, sa Tagalog. Sapagkat ang mga Kristiyanong may laman at dugo ay hindi makakapunta sa langit, kaya't ang walang kamatayang kaluluwa ng tao ay dapat palayain mula sa katawan sa pamamagitan ng kamatayan bago pa siya makapunta sa langit upang makasama ang Panginoon. Ayan, yan na naman, pinasok na naman nila yung kaluluwa. Yun na namang iba, ginagamit naman din nila ito para sabihin na nung si Kristo daw ay namatay at nabuhay, nung siya nabuhay ay wala na siyang physical body, kundi siya daw ay spirit body na walang flesh and bone. Kasi itong ginagamit nilang dahilan dito, kasi kung na-resurrect siya with a physical body na mayroong flesh and bone, ay hindi daw siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ayan, yan na naman ang isa ng mali na paggamit sa talata, no? Okay, so ang mga ito, ang tinatawag na interpretation na sa biglang tingin parang tama, ngunit kung pag-aralan mo ay talagang mali. Malayo po sa katotohanan ang interpretation na ito, dahil wala pong kinalaman ito sa tinatawag na immortal na kaluluwa na pupunta sa langit. Paul is not talking about what they call as immortal soul na siyang pupunta sa langit. Hindi po yun, na yung walang katawan. Paul is not referring to that. Hindi nga binanggit dito ang tungkol sa kaluluwa na tinutukoy nila. Kaya pag-aralan po natin at alamin kung ano ang tamang kahulugan ng sinabi ni Pablo na flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. At upang maintindihan natin ay alamin muna natin kung ano ang pinapatungkulan ng expression na laman at dugo o flesh and blood na hindi daw makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Basahin po natin ang Matthew 16 verse 17. And Jesus answered and said unto him, si Jesus dito, ang kausap niya si Pedro, Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in
heaven. Yan. Yan ay King James Version. Dito tayo sa Common English Version, no? Para tignan natin kung paano ba nila kasi ginamit itong flesh and blood sa King James Version. How is the original Greek word translated by other translators? Dito sa Common English Bible, then Jesus replied, "Happy are you, Simon, son of Jonah, because no human has shown this to you. Rather, my Father who is in heaven has shown you." So, yun palang dito, yun palang katumbas ng flesh and blood is human. Sa Tagalog, sa Magandang Balita Biblia, sinabi sa kanya ni Jesus, "Pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ang aking Ama na nasa langit." So, dito yung translation na Tagalog at saka yung Common English Bible, ito ang magbigay sa atin ng meaning kung ano yung kahulugan ng flesh and blood. Actually, mga kapatid, the word flesh and blood is an old English idiom na ang ibig sabihin ay man or human being. Yan. Idiomatic expression lang po yun yung sabing flesh and blood to refer to a human being. Na pag sinabing human being, yung human being ngayon, yung mga tao ngayon na mortal na mga tao. Yan, meron silang mortal body. Okay. Another example, dito tayo sa Galatians 1 verse 16. Sabi, "To reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathen, immediately I conferred not with flesh and blood." Ayan, King James Version. Ito naman si Pablo ang nagsasabi dito, "To reveal His Son in me, that I might preach Him among the brethren, heathen, immediately I conferred not with flesh and blood." Ayan. So, ano ang ibig sabihin ng flesh and blood dito? Tignan natin ang New International Version. "To reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles, my immediate response was not to consult any human being." So yung flesh and blood doon, that means human being. Sa Tagalog, Magandang Balita Biblia, "Nang minabuti niyang ihayag sa akin ang kanyang anak upang maipangaral ko siya sa mga hentil, hindi ako sumangguni sa sino mang tao." Ayan. So, tao pala ang tinutukoy ng flesh and blood. Pero yung tao as we know it, na nandito sa lupa ngayon, na merong silang mortal na katawan. Third example, Ephesians 6 verse 12. "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places." King James Version naman ito. Okay. Sa Common English Bible, "We aren't fighting against human enemies, but against rulers, authorities, forces of cosmic darkness, and spiritual powers of evil in the heavens." So, ano ang katumbas ng flesh and blood dito? Human enemies. So, yan, ulitin ko. Flesh and blood is an old English idiom that means man or human being. As we know it, meaning a man with a sinful human nature that is subject to death or mortal. Kaya't ang ibig sabihin ni Pablo sa 1 Corinthians 15:50 ay, ang taong may mortal na katawan ay hindi pwedeng magmamana ng kaharian ng langit, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Ganon lang po yun, mga kapatid, kasimple. Pero binibigyan nga nila ng ibang kahulugan ito na dahil daw sa flesh and blood, pumupunto doon sa flesh and blood, ang Kristiyano daw na may flesh and blood ay hindi dapat magmana sa kaharian ng Panginoon, which is correct naman kasi yun nga ang sinasabi. Pero ang solution na ibinibigay nila is, kaya dahil doon ang hindi pwedeng mapunta sa langit yung katawan, kaya kailangan na yung kaluluwa na nasa loob, yung immortal soul niya, kailangan humiwalay dito sa katawan na ito na mortal, para yung immortal na kaluluwa na ito naman ang pupunta sa langit. Yun ang inisip nila na solution to solve this problem na sinabi ng Biblia na
flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Hindi nila alam na hindi leon yung solusyon na iniisip ng Panginoon. Kundi ang solusyon na iniisip ng Panginoon ay hindi yung kaluluwa na nasa loob ng katawan ang pupunta sa langit, kundi pagdating ni Jesus Christ, etong katawan na ito, para pwedeng makapunta yung Kristiyano doon sa langit, etong katawan niya na nabubulok, na mortal, ay babaguhin niya, gawin niyang immortal, at sa ganon, dahil pag naging immortal, di qualified na siya na mag-inherit ng eternal life. O pupunta ng kaharian ng langit. Kaya yan, ang remedy, nandito pinaliwanag din ni Pablo. Philippians 3 verse 20 and 21. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. So ano po ang remedy na solusyon na ng Panginoon dito sa problema natin na mayroon tayong flesh and blood na hindi pwedeng magmana ng kaharian ng langit? Ang solusyon niya is pagdating ng takdang panahon, papalitan niya itong katawan na ito na mortal, gagawin niyang immortal para makapagmana ng kaharian ng Diyos. Kaya balik ulit tayo dito sa 1 Corinthians 15 verse 51 to 53. Behold, I show you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Ayan. That is now, ito ngayon ang solusyon doon sa problema sa verse 50, na flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, which is very correct. But the solution is so that Christians can inherit the kingdom of God. God intend that He is going to change this vile body, this mortal body. He will change it into immortality so that He could inherit the kingdom of God. Pagkatapos na itong katawan ng mga namatay ay nabuhay, yung mortal na katawan ng mga matay ay pinalitan na. Pinalitan ng immortal na katawan. At ito din ng mga buhay at the coming of Christ ay pinalitan na rin ng kanilang mortal na katawan ng immortal. Ano ang susunod na mangyayari doon? Basahin natin sa 1 Thessalonians 4 verse 16 and 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Sa English, so we shall ever be with the Lord. So shall we ever be with the Lord. Yan po ang mangyayari. So lahat tayo na meron ng immortal body, yan, ay aagawin, dadalhin, papailan lang, patataasin tayo dun sa alapaap, doon natin sasalubungin ang Panginoon. At syempre, tutuparin niya yung kanyang pangako na kung saan siya, doon din tayo. So, magbabalik siya doon sa langit, isaasama niya tayo doon sa langit na meron tayong katawan. Meron tayong physical body na tulad ng dati. Ang kaibahan na lang ngayon is yung old na katawan natin ay mortal, ngayon immortal body na ang meron tayo. Ayan. So yan po ang dadalhin na Panginoon sa langit. Yun ay makakasama ni Kristo doon sa langit. Hindi yung sinasabi nila na kaluluwa na hihiwalay sa katawan. Hindi po yan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ang conclusion ay ganito.
Dahil ganyan ang mangyayari, sabi ni Pablo dito sa verse 18, kaya't mga aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Comfort ye one another with this. Yan. Ito po ang gagamitin daw natin na mga salita, yung about sa resurrection, the hope of the resurrection, and the time at when Jesus will come, and that is the time that we are going to be together with the Lord. Ito daw po ang gagamitin natin na katotohanan na pang-aliw sa isa't isa pag dumating ang kalungkutan, lalong-lalo na kung dumating ang kamatayan. Ayun, aaliwin natin yung mga buhay na member ng family. Sasabihin natin huwag tayong malungkot, bagamat namatay ay mabubuhay din yan at the resurrection. And Christ will fulfill His promise when He comes. He will resurrect this brother or this sister, tapos kasama tayo na buhay, babaguhin, and then kukunin na ng Panginoon. Yan. So huwag tayong gagamit ng pang-aliw na hindi totoo. Kagaya ng ginagamit ng iba na pupunta doon, aaliwin nila, pero ang ikukwento yung hindi katotohanan. Sasabihin nila na huwag kayong mag-alala kasi actually siya ngayon ay nasa magandang kalagayan kaysa sa atin kasi siya ay nandun kasama na ng Panginoon doon sa langit. Hindi totoo yan kasi kung kasama na doon, ano pang babalikan ni Kristo dito sa lupa? Wala yun mga kapatid. So huwag tayong gagamit ng yung kasinungalingan para sikapin na paraan na aliwin natin yung mga nalulungkot kapag may namatay. Ito ang gagamitin natin na pang-aliw. Kasi totoo naman talaga yun. Otherwise, matutulad tayo doon sa mga kaibigan ni Job na tinatawag na miserable comforters. Kasi bakit sila miserable na comforters? Sinisikap nila na aliwin si Job sa kanyang pagdadalamhati, sa kanyang kahirapan by telling him something that is not true. Yan. So, ganun din sana sa atin. So, wala na po tayong oras. Marami pa tayong dapat na linawin ng mga talata pero hindi naman pahintulutan ng panahon natin ngayon. Kaya ating itutuloy na lang po yung ibang mga talata sa susunod na pagkakataon. For the meantime, tayo po ay manalangin para i-close natin ng maayos at mapayapa ang ating pag-aaral ngayong gabi. Samahan niyo po ako sa panalangin. Dakilang Diyos, sa kaitaasan po ng mga langit, kami po ay nagagalak na natapos namin ng maayos ang aming pag-aaral ngayon. At meron na naman kaming 2 talata na nilinaw sapagkat ito'y mahirap na maintindihan at meron ngang mga lumalabas na hindi tama na mga pangunawa o pagbibigay ng kahulugan. At ngayon, nilinaw na po namin, kaya sana po na makatulong ng malaki ito sa mga kapatiran na nakinig ngayon sa aming pag-aaral ngayong gabi sa inyong mga salita. Pagpatawad nyo ang aming mga kasalanan at aliwin nawa ang bawat isa sa amin sa pamagitan ng mga katotohanan ito na aming natutunan. At basbasan ang bawat isa sa amin ang ating dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, dito po tayo magtatapos sa ating pag-aaral ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating ginagawang pag-aaral. Nawa po ay magkaroon kayo ng magandang pagtulog ngayong gabi at nawa po ay na-bless kayong lahat sa ating Bible study ngayong gabi. Pagpalain kayo ng Diyos. Good night everyone and see bukas na ulit natin ipagpapatuloy. Thank you and God bless you.